Ah, ah. Sa mga kapatid ng Cavite Church na minamahal ko sa Panginoon, magandang umaga po. Okay, bago magsimula, manalangin po tayo sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagliligtas sa amin sa kasalanan. Upang iligtas kami, si Jesus Kristo ay namatay sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, pinatawad ang lahat ng aming kasalanan. Kami pumalik sa Panginoon. Kanito naligtas kami at ngayon naging mga anak ng Diyos. Habang buhay, kami dapat kumawa ng mahalagang kalooban ng Diyos. Pakibigay sa amin ang iyong karunungan upang malaman ang mahalagang gawain ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Dito, nagtipon ng maraming mga brothers and sisters sa harap ng Diyos para makinig sa iyong banal na salita. Ngayon, pakisamahan kami naway lumago patuloy kami sa tamang pananampalataya. Naway sa pamamagitan namin maliligtas ang maraming mga kaluluwa at maluwalhati ang Diyos. Nalalaman namin na ngayong huling panahon dahil araw-araw nakikita namin ang lahat ng mga tanda na nangyayari ayon sa Biblia. Sandali darating uli si Jesus Kristo kung gayon matatapos ang lahat ng mga bagay ng mundong ito at lahat ng mga naligtas na kaluluwa ay pupunta sa kaharian ng Diyos, pero di ligtas na kaluluwa ay papasok sa walang hanggang kaparusahan. Kaya pakikamitin ang Cavite Church para may pang-aral ng matapang na puso ang Ebanghelyo sa maraming mga kaluluwa para sa kanilang kaligtasan. Sa amin, ilang mga brother sister, mamahina sa pananampalataya, pakibigay sa kanila ang iyong kahabagan ang mas maraming biyaya para pumalik sila sa tunay na iglesia. At nawa mapupuno kami ng maraming biyaya ng Diyos para magpatuloy sa sakripisyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tumadating ang Youth Bible Camp. Maraming mga brother sister nagsasakripisyo para dito at nakahanda at nananalangin. Naway maraming mga kaluluwa umaten at ang makikinig ng salita ng buhay at maliligtas. Para dito, pagkitulungan kaming pagpatuloy na sakripisyo. Ito ay magiging walang kaluwalhatian sa langit. Ngayon, nawa sa pamamagitan ng salita nito, mapupuno kami ng maraming pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Hanggang katapusan, pakisamahan kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Okay. Tingnan natin ng Biblia. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1 verse 18. Efeso chapter 1 verse 18. Babasahin ko po dahan-dahan. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawak, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Sa oras na ito, isipin natin tungkol sa pag-asa sa kanyang pagtawak. Ito patay. Hindi ko lang. Patay. Bakit?
Anong problema? Ah. Kayo po ba naligtas? Kung gayon, kayo po ba makapunta sa langit? Ay, thank you po, Sister Brother. Kung gayon, habang buhay sa mundong ito, anong dapat nating gawin? Tayong lahat mamamatay sa balang araw. Ito 100% katotohanan. Pagkatapos nito, ang mga ligtas na kaluluwa pupunta sa langit. Pero hindi pa dumating ang ganitong oras. Kung gayon, habang buhay hanggang matatapos ang lahat ng mga bagay, anong dapat natin gawin habang buhay? Nalala po ba ninyo? Yon? Anong dapat natin gawin? Maraming tao na nakakaroon ng kanya-kanilang pag-iisip, kaalaman. Pero, dapat natin malaman, ano ang tamang kalooban ng Diyos? Ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag? Ibig sabihin, tayo tinawag ng Diyos bilang anak ng Diyos. Diyos may pag-asa sa atin, kaya tinawag tayo. Bakit kayo'y tinawag ng Diyos? Bakit kayo'y iniligtas ni Jesus? Maraming tao nagsasabi, dahil sa pag-ibig, minamahal ako ng Diyos, kaya ako naligtas. Tama po. Tama po. Pero, kayo po ba umibig sa Diyos? Diyos umibig sa inyo. Kung kayo po ba umibig sa Diyos? Bakit mahina ang boses? Hindi niyo iniibig ang Diyos. Kung kayo umibig sa Diyos, ano pong ginagawa ninyo para sa Diyos? Ano pong inyong pag-asa? Ako umibig sa Diyos, kaya nandito ako sa bansang Philippines upang ganapin ang kalooban ng Diyos na ipangaral ang salita ng buhay sa taga-Philippines. Kaya nandito ako. Medyo mahirap dito, Philippines. Init, maraming lamok. Pero bakit nandito ako? Siguro ako nakadenggi 3 beses. Pero bakit nandito ako? Ako umibig sa Diyos. Kung gayon, kaya po ba umibig sa Diyos? Kung gayon, anong ginagawa po ninyo para sa Diyos? Yun ay dapat nating malaman. Mahalagang question po ito. Ito'y pag-asa sa kanyang pagtawag. Ating amang Diyos mayroong pag-asa para sa atin. Yun ay ating kadahilanan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Kung hindi tayo nakakaalam ng kalooban ng Diyos, kung kaya tayo gumagawa ng anumang bagay ayon sa ating sariling kalooban, siguro ito gusto ng Diyos. Aking sariling pag-iisip. Kaya ako magbibigay sa Diyos tubig. Kung gayon, Diyos ba umiinom? Hindi. No need sa Diyos ang tubig. Bakit siya ay Diyos? Maraming tao nag-iisip tungkol sa Christian living ayon sa kanyang sariling kaalaman.
Siguro ito magiging kaluwalhatian sa Diyos. Tama po ba? Kung walang Biblia, kung ang iyong Christian living hindi tama sa Biblia, kung gayon, kayo ngayon, nakakamali. Tama po ba? Halimbawa ito, may isang pamilya, isang anak at nanay. Anak, umibig sa nanay. Kaya siya ay bumili ng baboy. Karne. Ito ay kanyang pag-ibig para sa nanay. Pero, nanay, bawal kumain ng baboy. Only manok lamang. Kung gayon, nanay ba dapat kumain ng baboy dahil sa pag-ibig ng anak? Nanay, anong gagawin po ninyo? Bawal kumain ng baboy, pero ang anak ninyo bumili ng baboy dahil sa pag-ibig. Siya ay nagsasabi, Nanay, minamahal kita, kaya ako bumili ng baboy para sa iyo. Ito, masarap. Pero, bawal. Ito, bawal sa akin. Anak, bawal sa akin, sorry. Hindi kaya. Mga anak, at tuloy magsabi, Nanay, ito'y pag-ibig ko. Kainin mo ito. Anong problema ito? Anak, may pag-ibig sa nanay, pero hindi niya alam anong tama sa nanay. Kung siya ay umibig sa nanay, siya ay dapat pumili ng manok, hindi baboy. Okay, naintindihan niyo ito? Kung kayo ay umibig sa Diyos, kayo ay dapat sumunod sa Kanyang salita. Kung hindi niyo alam ang kalooban ng Diyos, pwede kayong magbigay sa Diyos ng mga maling bagay sa Diyos. Kung gayon, hindi tatanggapin ito. Oo, kaya dapat nating malaman ano ang kalooban ng Diyos, ano ang tama, bakit ako tinawag, anong dapat kong gawin bilang anak ng Diyos. Sa Biblia, dapat nating malaman ang ganito. Ito, mahalaga. Upang malaman ito, 18, maliwanagan ang mga mata ng inyong puso. Mga mata. Hindi ito nga physical na mata. Mata ng ating puso. Anong ibig sabihin nito? Meron ba dito mata? At ibang salita, mata ng kaluluwa, mata ng pananampalataya, mata ng pag-ibig. Ang anak, siya ay sumunod sa mga tradisyon ng mundong ito. Taga-sanlibutan nagsasabi, baboy, masarap. Siguro, yung nanay masaya dahil sa yung baboy. Ito sanlibutan. Pero, sa nanay, ano ang tama? Sa nanay, bawal baboy. May problema sa katawan. Uni manok lamang. Kung kayo siya, dapat pumili ng manok. Dahil nalalaman niya ano ang tama sa nanay. Sa Diyos, ano ang tama? Dapat natin malaman ito. Sa tingin ko, dito sa bansang Pilipinas, maraming mga kakaibang tradisyon. Kaya, sa marami dito, maraming iglesia, nakikita ko, sa iglesia, maraming mga imahe. Kapag kayo nagbasa ng Biblia, ano ang pinakamasamang kasalanan sa harap ng Diyos? Pagsamba sa Diyos-Diyusan. Tama ba? Pero maraming tao nagsasabi, binamahal ko ang Diyos, pero sila ay sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kaya kanilang puso tama, maganda, pero ang kanilang ginagawa, mali. Israelita, mabuting halimbawa po. Sila ay patuloy naghanok sa Diyos.
sa pamamagitan ng Diyos-Diyosan. Kaya sila ay pinuksa, sinumpa po. Anong problema? Sila ay hindi lumakas sa tamang daan. Hindi nila alam bakit sila tinawag ng Diyos. Ano ang pag-asa ng Diyos? Kaya sa oras na ito, isipin natin tungkol dito. Efeso chapter 4, verse 1. Okay? Efeso chapter 4, verse 1. Nabasahin ko po. Kaya't ako na bilang ko sa Panginoon ay nasusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Dito. Kayo'y lumakad ng nararapat na tamang daan sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag. Bakit kayo'y tinawag? Ayon sa ganitong kalooban ng Diyos, kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag ng Diyos. Okay po ba? Naintindihan po niyo ito? Kaya, muna dapat nating malaman na bakit ako tinawag ng Diyos. Kung gayon, habang buhay, pwede nating gawin ang tamang bagay at sa harap ng Diyos bilang anang ng Diyos. Tingnan natin ang Biblia. Unang Korinto, chapter 1. Unang Korinto, chapter 1, verse 2. Unang Korinto, chapter 1, verse 2. Babasahin ko po. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawang na banal, kasama ng lahat na sa bawal lugar na tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, na kanila at ating Panginoon. Dito, ito ay iglesia ng Korinto. Mga tinawag na banal. Mga tinawag na banal. Kaya, iglesia ay tinawag ng Diyos. Kayo'y tinawag ng Diyos. Dati, nasa labas ng Diyos. Pero ngayon, tinawag kayo at bumalik sa Diyos. Kung kayo, bakit tinawag kayo ng Diyos? Para saan? Yun ay mahalaga. Kaya yung ngayon, totoo lang sa Biblia, maraming mga salita tungkol dito, pero ngayon, hindi ko kaya ipahayag sa inyo ang lahat ng mga kalooban ng Diyos sa loob ng isang oras. Hindi kaya. Kayo'y dapat araw-araw maghanap ng totoong kalooban ng Diyos. Muna, tingnan natin ng Biblia, Unang Tesalonica, chapter 4, verse 7, dito. Hanapin po ninyo, bakit kayo'y tinawag ng Diyos? Para saan? Hanapin po. Unang Tesalonica chapter 4, verse 7. Ano? Kabanalan. Oo. Hindi tayo tinawag ng Diyos para sa karumihan. Ibig sabihin, bakit kayo naligtas upang makasala patuloy sa mundong ito? Hindi po. Para sa magandang pamumuhay sa mundong ito? Hindi po. Kundi sa kabanalan. Biblia nagsasabi ng klaro tungkol dito, may dalawang sitwasyon sa harap ng Diyos. Dalawa lamang. Ligtas, di ligtas. Langit, impyerno. Liwanag, kadiliman. Kabutihan, kasamaan. Katuwiran, kasalanan. Pag-ibig, kapuotan. Wala dito na. Okay? Naintindihan po ito? Liwanag, kadiliman. Karumihan,
kabanalan. May question, may tanong. Isang tao, siya ay Lord's Day, nakabasa ng Biblia, napupuri sa Diyos, nananalangin, nangmamahal na sa ibang mga brother sister, masaya siya. Pero umuwi na sa bahay, sa trabaho, sa school, mga plaza o palengke, siya ay makulit, masama, naglalait, sumigaw. Pero again, bumalik na sa Lord's Day, Sunday, sa church. Siya nananalangin, nagbabasa ng Biblia. Kung gayon, sino ito? Banal o masama? Sa harap ng Diyos. Banal o masama? Marumi. Marumi? Talaga po? Marumi po ito? Siya ay nagbabasa ng Biblia, nananalangin. Bakit marumi ito? Sa harap ng Diyos? Ito, tubig. Ibig sabihin, malinis na tubig. Ibig sabihin, 100% na malinis na tubig. Kung ito, 99% ng malinis na tubig, kung gayon, hindi makainom. Hindi kaya. Bakit po? Dahil sa 1%. Kung isang ipis nahulog dito, hindi kaya. Bakit? Naging marumi. Dahil sa mali na isang ipis. Lahat ng mga tubig naging marumi. Tayong lahat, isinilang sa kasalanan, kaya tayo'y makasalanan sa harap ng Diyos. Ito'y tama. Pero si Hesus Kristo, siya'y nagbayad para sa ating kasalanan. Kaya sa Diyos, nabayan na tungkol sa ating lahat ng kasalanan. Kaya tayo naging matuwid sa harap ng Diyos. Pero habang buhay, tayo marumi pa. Tayong lahat marumi pa. Ngayon, totoo. Sa harap ng Diyos, magiging malinis. Tayo magbibihis ng bagong katawan. Pero ngayon, tayo marumi pa. Kaya ito'y kalooban ng Diyos. Kayo'y ngayong marumi. Pero sana kayo'y maging banal. Ito'y kalooban ng Diyos. Kayo po ba nagsikap para maging banal every day? Dito, masama. Masamang diwa sa loob. Dito, lumalabas ang kasamaan. Po ba? Ilang brothers and sisters, hindi lumalabas dito. Pero dito, meron pa. Pero ano ang kalooban ng Diyos? Sana kayo maging banal. Hindi madali po ito. Bakit tayo nabubuhay dito sa habang buhay, sa mundong ito? Practice. Paano ako magiging banal? Ako makasalanan. Pero, ito kalooban ng Diyos. Banal? Paano ako magiging banal? Paano po? Paano magiging banal? Hindi ibig sabihin nito, mapakunwari. Moses, banal. Panginoon, manalangin tayo. Hindi ito. Ito mapakunwari. Ano ang tunay na kabanalan? Ito, puso. Kung isipin natin, paano kayo magiging banal? Paano? Kung kayo umattend sa Lord's Day service, kung magiging banal? Kung kayo nag-fellowship sama-sama, kung kayo, pwede po ba maging banal? Kung kayo umattend na summer retreat, Bible camp, New Year retreat, kung kayo magiging banal? Sa loob ng iglesia, parang banal. Totoo lang, sa mata ko, kayong lahat banal. Bakit po? Sa loob ng iglesia, lahat ay nagsasabi ng mabuti, malambot, nagsasakripisyo, brother, sister, thank you.
Sa loob ng iglesia, nakikita ko ang iyong ganitong mga banal lamang. Pero sa iyong bahay, anong mangyayari? Mananay, kayo po ba nagsasabi sa iyong anak na palagi mabuti, malambot? Mga anak, kayo po palagi mabait sa nanay, tatay? Sa school, sa trabaho, kayo palagi banal? Siguro hindi. Mahirap ito. Pero, ito, kalooban ng Diyos. Para sa kabanalan, tayo'y tinawag. Tingnan natin ang Biblia. Colossus chapter 1. Colossus chapter 1. Colossus chapter 1, verse 21, 22. Basahin po natin ng sabay. 21, 22, 3, 2, 1. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pakiisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. At pinakipakasundo niya ngayon sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. 21, nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pakiisip. Tayo'y makasalanan kaya kaaway sa Diyos. Ito'y ating dating condition. Masasamang gawa, tayo makasalanan dati. Pero pinakipagkasundo niya ngayon. Dati, ngayon. Dati, nakaraan na. Kahit na kayo'y makasalanan dati. Pero okay na, lumipas na. Tapos na. Ngayon, pinakipagkasundo niya sa kanyang katawang laman. Sa pamamagitan ng kamatayan. Jesus, siya'y namatay para sa atin. Upang, dito, may puso ng Diyos upang, bakit si Jesus namatay para sa akin? Bakit? Upang. Kayo'y, sino kayo? Colossus Church. Ito ngayon, Cavite Church. Iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan ng Diyos. Tayo, haharap sa Diyos. Kung gayon, tayong lahat dapat maging banal. Ibig sabihin, walang dungis, walang kapintasan. Ito'y kalooban ng Diyos. Para dito, Jesus ay namatay. Ito'y pag-asa ni Jesus. Ngayon, marami makasalanan, marumi sila. Pero sana, kapag haharap sila sa Diyos, sana maging banal, walang dungis, walang kapintasan. Ito'y puso ni Jesus. Kung gayon, dapat natin gawin ito. Kaya everyday tayo dapat mag-iisip tungkol dito. Paano ako magiging banal? Malinis. Ako makasalanan marumi, pero paano magiging malinis? Isang bata, umuwi na. Pagkatapos ng class, naglaro siya sa putik. Kaya marumi siya. Umuwi na. Kung anong sasabihin ng nanay sa kanya? Minamahal kong anak dito. Kaya, maraming pawis, mabaho, at putik. May tae ng aso. Anak, kaya po ba maghap? Anong muna dapat niyang gawin? Linisin. Anak ko, maligo muna. Yun. Talaga po. Tayo makasalanan. Pero bumalik sa Diyos, pero marumi pa. Anong dapat natin gawin? Tayo dapat maglinis ng ating masamang bagay. Ano ang kahulugan ng paglilinis? Alisin ang dungis, kapintasan. Alisin. Dati,
kapag nang hiwalay sa Diyos, ayon sa inyong sariling kalooban, ginawa ninyo ang lahat. Ito'y masama sa Diyos. Pero ngayon, bumalik tayo sa Diyos. Kung gano'n tayo dapat maglinis ng ating masamang bagay. Dati maraming mga nagsinungaling, kung kaya mula ngayong bawal. Dati maraming mga nagbibiro, kaya mula ngayong bawal. Dapat nating sabihin, katotohanan lamang. Mabuting salita para sa mga brothers, sisters. Ito'y tamang Christian living. Dahil ito'y puso ni Jesus, para dito namatay si Jesus para sa akin. Kaya tayong lahat dapat maging banal. Kung hindi magiging banal, masama kayo. Bakit po? Para dito namatay si Jesus. Kaya mahalaga po ito. Mahalaga. Hindi karaniwang salita ito. Mahalagang salita. Tayong lahat dapat maging banal. Ito'y puso ng Diyos. Para dito tayo tinawag. Kaya una, tayong lahat dapat maging malinis, banal. Okay po? Naintindihan po niyo ito? Maruming kamay. Pero siya'y nagluluto para sa inyo. Tama po ito? Hindi. Muna, maglinis ng kamay ng may sabon. Okay na. Tapos, pwede magsakripisyo. Kung kahit okay, lahat okay. Gusto ba ninyong ibigay sa Diyos ang kalulatian? Muna, maging banal kayo. Marumi pa, kung gayon, hindi kaya bigyan ang Diyos ng kalulatian. Dahil maruming kamay, maruming puso, maruming pag-iisip. Bawal po. Isa pa, unang Thessalonica, chapter 5, hanapin po ninyo, ano ang kalooban ni Jesus? Bakit namatay si Jesus para sa akin? Hanapin po ninyo ito. Unang Thessalonica, chapter 5, verse 10. Ano ang kalooban ng Diyos? Hanapin po. Bakit namatay si Jesus? Ano ang pag-asa ni Jesus sa akin, sa inyo? Ano? Anong gusto ni Jesus sa inyo? 10, sabay-sabay papasahin, 3, 2, 1. Na namatay dahil sa atin upang tayo, maging gising o tulong man, ay mabuhay tayong kasama niya. Dito, ano ang mahalagang salita? Kasama niya. Tama? Kasama niya. Sino niya? Jesu Kristo. Kasama ni Jesu Kristo tayong mabuhay. Maging gising o tulong man. Ano ibig sabihin? Gising o tulong man. Palagi. Palagi. Sa church, sa iyong bahay, sa kalsada, sa trabaho, school, o higaan? Habang natutulog o gising? Palagi mabuhay tayong kasama ni Jesus. Para dito namatay dahil sa atin si Jesus Kristo. Kaya ito'y puso ni Jesus. Sana palagi ako kasama ninyo. Sama-sama tayo. Ito'y puso ni Jesus. Pero ilang mga anak ko, pagkatapos ng sermon, mabilis umuwi. Siguro ayaw niya ako. Tama po ba? Isang anak, minamahal ko, nanay. Minamahal ko, nanay ko, number 1 sa akin. Pero palagi siya lumabas. Hindi umuwi. Pero nagsasabi, minamahal ko ang nanay. Anong ito? Pagkaiba, diba? Maging gising o tulong man, mabuhay tayong kasama niya. Ito, para dito, namatay si Jesus dahil sa akin, dahil sa atin.
Kaya, ito'y puso ng Diyos. Kung kaya, sige po Panginoon, ako, palagi, sasama sa iyo. Palagi ako, nananatili sa iyo. Hindi ako alis. Don't worry, Panginoon. Kahit na mamamatay ako, mananatili ako sa iyo. Ito'y maganda, hindi po ba? Kayo po ba nagpasya na hanggang kamatayan? Tiyak na mananatili sa tunay na iglesia? Kahit na may sakit, may problema, kahirapan, tuloy ako mananatili kay Hesus Kristo. Maganda siya. Isa pa po, Ikalawang Korinto, chapter 5. Ikalawang Korinto, chapter 5. Dito, hanapin po, bakit namatay si Jesus para sa akin? Ikalawang Korinto, chapter 5, verse 15. Hanapin po. Ano ang kalooban ni Hesus Kristo para sa atin? Siya ay namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag ng mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Bakit namatay si Jesus para sa akin? Anong sinasabi? Jesus ay namatay para sa lahat. Ulitan po, para sa akin. Lahat, ay akin, okay, walang problema. Atin, marami kaya, only, isipin po nyo, yung sarili lamang, kaya para sa akin. Jesus namatay para sa iyo. Tama? Jesus namatay para sa iyo. Upang, may layunin. Puso ni Jesus, upang. Ang mga nabubuhay, sino po ito? Ikaw. Ako, tama? Upang ikaw ay huwag nang mabuhay pa para sa iyo. Tama? Kanilang sarili. Iyo. Kundi para sa Kanya. Kanya sino? Na alang-alang sa akin ay namatay at muling nabuhay. Jesus. Okay, babasahin ko po uli. Hesus Kristo ay namatay para sa akin upang ako ay huwag nang mabuhay pa para sa aking sarili, kundi para kay Jesus na alang sa akin ay namatay at muling nabuhay. Tama po ba? Kung kayo, ano ang kalooban ng Diyos? Bakit namatay si Jesus para sa inyo? Bakit po? Kung kayo naligtas, pero kung kayo nabubuhay para sa inyong sarili, kung kayo, dahil sa inyo, may sakit si Jesus. Bakit po? Ito'y kalooban niya. Huwag nang mabuhay pa para sa iyong sarili. Naintindihan po niyo ito? Ito, napakalagang salita. Jesus siya kapag ipinako si Jesus sa cross, tumutulo ang kanyang mga dugo. Marami. Ulo, katawan, kamay, paa, tagiliran, tumutulo. Ang dugo. At sinasabi ni Jesus, anak ko, huwag kang mabuhay pa para sa inyong sarili, kundi para sa akin. Ito ay puso ni Jesus. Kung kayo dapat sumago kay Jesus. Kung kayo mabubuhay para sa inyong sarili, kung kayo, si Jesus malungkot.
Bakit malungkot si Jesus? Para sa aking sarili, ibig sabihin ito, makasarili. Makasarili ito, liwanag o kadiliman. Saan po itong makasarili? Sa liwanag o sa kadiliman? Kadiliman. Makasarili ito, kasamaan. Para sa Diyos, liwanag. Tayong lahat nagsasabi, ako, nabubuhay para sa Diyos. Talaga? Palagi kayo po ba nabubuhay para sa Diyos? Palagi? Ito kalooban niyo ng Diyos. Maging gising o tulong man, sana ikaw mabubuhay kasama ko palagi. Pero maraming tao, minsan-minsan para sa Diyos, lalo na ganito. Lord's Day, Sunday. Kung kayo, ako, nabubuhay para sa Diyos. Pero, walang fellowship. Walang pangyayari sa church. Sa iyong bahay. Ang iyong pamumuhay. Tama po ba sa harap ng Diyos? Kaya po ba sa iyong bahay, nabubuhay para sa Diyos? Ito, mahalagang question po. Kaya, kung tayo sa bahay, sa trabaho, sa school, kahit nasaan man, kung tayo nabubuhay para sa Diyos, kung gayon siya ay tunay na anak ng Diyos. Ito ay ating mission. Dahil para dito namatay si Jesus. Para dito, upang. Yun. Ako ngayon, nagsabi sa inyo na tatulong puso ni Jesus. Una, kapanalan. Kapanalan, walang kapintasan, walang tungis sa harap ng Diyos. Ikalawa, palagi kasama ni Jesus. Ikatulo, mabuhay para kay Jesus. Tingnan natin ng Biblia. Unang Pedro. Unang Pedro chapter 4, verse 1. Unang Pedro chapter 4, verse 2. Verse 2. Papasahin ko po, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ating nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao. Yun ay hindi tama po. Hanggang ngayon, tayo, saapan na nakasala. Naligtas na tayo. Kung gayon, mula ngayon tayo dapat gumawa ng mabuti at paggawa ng kalooban ng Diyos. Ito'y tama po. Para dito tayo naligtas. Bakit tayo tinawag? Para sa kasalanan? Hindi po. Para sa magandang pamumuhay sa mundong ito? Hindi po. Kundi para sa masaganang buhay sa langit. Kaya habang buhay, tayong lahat dapat maghahanda ng masaganang buhay sa langit, hindi sa mundong ito. Kaya pwede tayong mahirapan sa mundong ito. Lahat ng mga bagay ng mundong ito may katapusan at hindi matadala. Yun ay mahalagang katotohanan dapat nating malaman. Dapat nating sauluhin. Pero maraming mga brothers and sisters, masigasig sa mundong ito. Tayong lahat dapat mabuhay ng masigasig. Pero para saan? Para sa sanibutan, kung kayo kakaiba, bakit sila nagsisikap para sa mga bagay na hindi matadala? Iiwan sa mundong ito. Kapag tumating si Jesus o namatay ako, lahat
iiwan sa mundong ito. Pero para dito, maraming tao tumatakbo. Kung gayon, siya ba matalino? Hindi po. Hindi siya matalino. Sino matalinong tao? Siya'y nakahanda ng magandang future. Tunay na bagay na walang hanggan. Siya nakakaalam. Mundong ito'y pansamantala, hindi walang hanggan. Ano ang walang hanggan? Kaharian ng Diyos. Kung kayo, ako, magtitipon. Lahat ng mga bagay para sa walang hanggan. Yes, siya'y matalino. Kung kayo, hanapin natin sa mundong ito, ano pong walang hanggan? Sa mundong ito, ano ang walang hanggan? Kung ang Capital Church Building, ay mabuti. Ito po ba, walang hanggan? Madala na po ba ninyo itong building sa langit? Hindi, iwan. Habang buhay, may sa sanibutan lamang may visa ito. Kapag dumating si Jesus, alis. Ito, iwan. And don't need. Ibigay sa iba. No problem. Kung gayon, ano pong walang hanggan? Sa loob nito, ano pong walang hanggan? Ito, tubig? Tubig, ito ba walang hanggan? Hindi. Itong computer, ito ba walang hanggan? Hindi. Kung gayon, ano walang hanggan? Only larawan ng Diyos. Larawan ng Diyos. Anong ito? Tao. Espiritu. Tao lamang walang hanggan sa mundong ito. Iba, pansamantala, temporary. At hindi madadala. Only tao lamang. Pero may dalamang uling tao. Mga pupunta sa langit at pupunta sa impyerno. Dalawang uling tao. Ano pong puso ni Jesus? Sana wala ang mga pupunta sa impyerno. Ito'y puso ni Jesus. Kaya siya'y nagpasan na lahat ng mga kasalanan ng sanibutan at umakyat sa krus at namatay. At sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, kinatawad ang lahat ng kasalanan ng buong mundo. Para dito si Jesus namatay. Kaya, ito'y pinakamahalagang mission na dapat natin gawin. Evangelism. Una, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Para mailigtas ang mga tao. Kung kayo'y tamat sa ganitong evangelism, kung kayo, bakit kayo nabubuhay dito? Very sorry. Anyway, sa harap ng Diyos, isipin natin ang katotohanan. Kung hindi tayo nag-evangelize, bakit nandito tayo sa mundong ito? Maraming mga problema, hindi po ba? Sana pupunta sa langit. Ay, maganda. Pero bakit ngayon nandito kung hindi tayo gumagawa ng kalooban ni Jesus? Kaya, huwag natin kalimutan, pinakamahalagang mission na evangelism. Tingnan ng Biblia, Tito chapter 2. Tito chapter 2. Verse 14. Hanapin po natin uli, bakit namatay si Jesus? Para sa akin. Tito chapter 2 verse 14, hanapin po natin ang kadahilanan kung bakit namatay si Jesus.
Babasahin ko po. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang sa atin. Ibig sabihin, Jesus namatay para sa atin. Upang, pero dito, upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Kaya pinatawan na ang lahat ng ating kasalanan. At pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Dati tayo makasalanan, pero ngayon tayo naging anak ng Diyos. Kung ano ang dapat natin gawin? Ito ay puso ni Jesus. Sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa. Kaya araw-araw, dapat natin isipin ano mabubuting gawa at tapos dapat natin tuparin ang kanyang kalooban. Ibig sabihin, tayo dapat gumawa ng mabuti. Kung hindi, ito'y kasamaan sa harap ng Diyos. Nga po ba? Mabuting gawa. Kaya kapag kayo nagtipon, ilang mga brothers and sisters na nagsasakripisyo para sa inyong sarili, hindi po para sa mga ibang brothers and sisters. Kaya ilan nakahandok, ilan nagsasakripisyo sa choir team, church school, o management building, ang paglilinis, makahanda ng service. Ito'y mabuting gawa. Ito lamang mabuting gawa? Sa labas, sa sanibutan, ano pong mabuting gawa? Tulong lamang. Tulong, mabuting gawa. Pero tulong lamang, paano pwede yung tulungan ang mga taga-sanibutan? Ano ang pinakamabuting gawa sa mga taga-sanibutan? Kung ngayon, sila ay tumutungo sa impyerno. Marami, araw-araw lumalapit sa impyerno. Sa kanila, ano ang pinakamahalaga? Pera. Ikaw ngayon, pupunta sa impyerno, pero walang pera? Okay, pera. Tama po ba ito? Kulang pagkain. Gutom na. Ito. Gutom ka, ito. Pero ito pagkain, okay. Masarap ito. Siguro, mabuti. Pero, ano ang pinakamahalaga? Siya ay tumutungo sa impyerno. Dapat sabihin sa kanya ang katotohanan. Sa harap mo may impyerno. Ikaw, lumala ka ng maling daan. Sabi niya, ito tama. Maraming tao lumalakat dito. Ikaw, kakaiba. Kung ngayon sitwasyon ito, kaya mahirap sa evangelism. Sa kanilang mata, tayo kakaiba. Sila ay kakaiba. Kapite Church, kakaiba. Pero sa harap ng Biblia, ano pong katotohanan? Tayo po ba tumutungo sa impyerno? Hindi. Ulit tayo nakcha-check. Tama, ating itong Christian living, tama ba ayon sa kalooban ng Diyos, sa katotohanan? Tama. Kaya, ating Philippine Life Division, lahat ng mga brothers and sisters nakabasa ng Biblia. Tama po ba? Kung meron po ba mali? Hanggang ngayon, lahat tama. Tayo nagtitipon-tipon para sa Diyos at nag-evangelize, nagmamahal na sa isa't isa, ayon sa kalooban ni Jesus. Dati masama ako, pero ayon sa kalooban ni Jesus ako dapat maging banal. Araw-araw,
nagiging banal, napupuno ang kapayapaan, ang pag-ibig, ang ating puso. Ayon sa salita ng Diyos, tama. Pero mahirap sa evangelism. Kaya, mahirap kung gayon. Ay, ayaw. Tigil. Kung gayon, ito pupunta sa impyerno. Kung gayon, anong dapat natin gawin para sa Kanya? Again. Sana suntukan siya. Dahil matigas. Kailangan palo. Pero hindi kaya. Pero again. Ito, mabuting gawa para sa Kanya. Kaya sa mga di naligtas na kaluluwa, evangelism, pinakamabuting gawa. Kung gayon, sa mga naligtas na brother sister, ano po ang mabuting gawa? Kaya sinabi ni Jesus, mangmahal lang kayo sa isa't isa. Ilang brother sister, may sakit sa katawan, may kahirapan sa bahay, may financially. Kung gayon, sama-sama, mga tumulong sa Kanya o mag-fellowship, mag-aaliw sa Kanya. Ito yung ating fellowship, hindi po ba? May pagkain, kang para sa iyo, kung niluto ito, masarap ito. Mabuting gawa. Para dito, Yesu Kristo ay namatay. Tito chapter 2 verse 14 nagsasabi tungkol dito. Sa harap ng Diyos, kung ano ang mabuti. Ito'y puso ni Jesus. Evangelism o matulong. Pero hindi lahat ito. Sa Biblia, sinabi ng Diyos tungkol sa mabuti. Ano po mabuti sa Diyos? Yan natin ang Biblia. Mikas. Nasaan pa Mikas? Bagong tipan, lumang tipan. Mikas. Chapter 6, verse 8. Hanapin po. Ano ang mabuti? Mikas chapter 6, verse 8. Mga lumang tipan, hindi bagong tipan. Lumang tipan, yung page 1377. Mikas chapter 6, verse 8. Itong, pasahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Dito, ano ang mabuti? Ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo? Ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan, lumakat na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ito, gumawa ng may katarungan. Ito yung justisya. Katuwiran, tayo dapat gumawa ng katuwiran. At tapos, umibig sa kaawaan. Ito'y pag-ibig, mercy. Kaya ayon sa matuwid na salita, tayo nagmamahalan sa isa't isa at lumakat na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Anong ito? Pagsunod sa Diyos.
Palagi, araw-araw. Kaya ito'y mabuti sa harap ng Diyos. Araw-araw tayo kasama ni Yesu Kristo, nagmamahal na sa isa't isa at gumagawa ng katuwiran. Ito'y mabuti sa harap ng Diyos. Kaya, kung tayo'y nabubuhay ganito, yes, ay mga mabuting Kristiyano, anak ng Diyos. Sa tingin ko, Sunday, Lord's Day, sa loob ng church building, kayong lahat gumagawa nito, mabuti kayo. Pero, ito'y vision sa bahay, sa iyong trabaho, sa sanlibutan, tayo dapat gumawa nito. Kung kayo, anong mangyayari? Mapapahamak kayo ng taga-sanlibutan. Kayo mahihirapan. Maraming pag-uusik. Kung kayo'y lumalakas sa kanito, may kapakumbabaan. Ayaw nila kapakumbabaan. Magmamataas, mayabang. Ito'y mabuti sa sanlibutan. Pero sa Diyos, sino pinakamababa? Sino naglilingkod sa iba? Sino nagbibigay ng pag-ibig sa iba? Kaya, makasarili, ito'y masama po. Kung ano ang mabuti, matuwid, kapwa. Dati, makasariling tao. Pero, dahan-dahan ako magiging makakapang tao. Una, sa Diyos, tapos tao. Ibang tao. Yun ay tunay na pag-ibig. Lahat ng tao nakakaroon ng makasariling pag-ibig. Mas madaling salita ito. Ako una. Ako una. May pag-ibig. May pagkain. Ako muna. Ito'y makasarili. Makakapwa. Ikaw muna. Mamaya, mapakatapos ng sermon, may lunch, tanghalian. Tingnan niyo, sino nagsasabi, sister, ikaw muna. O ilan? Ako muna. Tingnan niyo. Mga adulto, kaya, brother, sister, ikaw muna. Pero sa bata, ano ang karaniwan? Meron po ba bata na, nana, ikaw muna? Meron po ba kayong bata dito sa Cavite? Hindi marami sa bata. Bakit? Bata, makasarili. Bakit? Ito'y kanilang original na diwa. Masama. Ako muna. May mga medyo mainit, kaya may electric fan. Kung gayon. Sister, mainit. Ikaw dito. Ito ang mga malamig. Ikaw muna. Meron po ba kayo itong brother, sister? Ito, mabuting ating upuan. Akit. Kung gano'n ito, makasarili. Ikaw muna, brother, sister. Kailangan practice. Ito, napakalaka po. Tingnan natin ng Biblia. Philipos chapter 1. Philipos chapter 1. Philipos chapter 1 verse 9 hanggang 11. Philipos chapter 1 mula verse 9 hanggang 11. Babasahin ko po. Idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pang-unawa, upang inyong makilala ang mga bagay na magaling at kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo, na mapusupos ng mga bunga ng katuwiran sa kapamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ito ipanalangin ni Apostol Pablo para sa Philipos Church. Same meaning para sa Cavite Church. Ang Apostol Pablo nananalangin para sa Cavite Church.
ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana. Sumagana. Ha? Sa kaalaman. Ano ibig sabihin? Kaalaman, katotohanan, at sa lahat ng pangunawa, pagkakilala, kaalaman, pagkakilala, kaalaman, pananampalataya, pag-ibig ni Jesus pinakamahalaga, lalo pang sumagana. Para dito, idinadalangin ni Apostol Pablo. Bakit kailangan maraming pag-ibig? Upang inyong makilala ang mga bagay na magaling. Ano ang tama, ano ang mabuti. At kayo'y maging mga tapat sa Diyos at walang kapintasan hanggang sa araw ni Kristo. Sa balang araw, darating uli si Kristo. Hanggang sa araw nito, tayo'y dapat maging tapat at walang kapintasan. Ating mission. Ito'y Christian living. Para dito tayo ngayon nabubuhay sa mundong ito. Mahirap, pero para dito, nandito tayo sa mundong ito. 11, at na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Bunga ng katuwiran. Mapuspos, maraming bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Yesus Kristo sa kalwalatian na kapurihan ng Diyos. Kaya kung tayo ay maraming bunga, kung gayon, walwalati ang Diyos. Papuri. Kaya, isipin natin, kailangan maraming pag-ibig. Para dito, kailangan pag-aaral ng katotohanan, salita ng katotohanan, Biblia. Kaya, araw-araw, dapat akong magbasa, ang magbulay-bulay, at mga sumunod para maging mas tapat, walang kapintasan, at magbubunga ng marami ng katuwiran. Kung gayon, kayo magiging maluwalhati sa Diyos. Ito'y ating mission habang buhay sa mundong ito. Para dito tinawag tayo. Para dito. Tayong lahat nakakaalam tungkol sa katuwiran, kabutihan. Pero dahil sa medyo makasariling puso, dahil sa mga kahirapan, kaya minsan-minsan nabubuhay, umaalis at bumalik, umalis, bumalik, medyo makulit, mga nagsisi. At tuloy. Pero sa pamamagitan nito, lumalago ang ating pananampalataya at ating pag-ibig. Yun. Kaya wakas tayo dapat magbunga ng marami, ng katuwiran. Ito'y ating mission. Kaya, bakit tayo nagsasakripisyo? Para sa Diyos, para sa mga brother sister. Oo, ito'y ating bunga, ito'y ating mabuti, ito'y ating pag-ibig. Kaya, kung tayo nagsasakripisyo para sa Diyos, para sa mga brother sister, kung gayon, dito, mapupuno tayo ng mga pag-ibig ng Diyos. Ito, kakaiba. Okay, halimbawa, meron po ba ang tao sa inyo na nagtatrabaho sa mundo, masigasig, pero walang sweldo, pero makalak pa? Kaya po ba? Meron po ba dito? Nagtatrabaho, masigasig, pero walang sweldo, pero masaya. Sino? Wala po? Wala? Tama? Talaga wala? Tayo Kristiyano. Paano maging masaya? Magalit. Ako nagtrabaho, masigas, pero walang sweldo, walang pera. Magalit. Tama po ito sa libutan. Pero okay, isipin natin darating Bible camp o sa retreat. Ang Cavite Church, ating Kalawang Church pa rin. Dahil sa malapit tao, kaya maraming mga advance activity. May maraming mga sakripisyo sa retreat center. Tama po ba?
Kayo, sa tingin ko, kayo masigasig na magsakripisyo. Maraming pawis. Kayo po ba, pagkatapos ng itong sakripisyo, tumanggap ng sweldo? Sino tumanggap ng sweldo? Pera. Sino? Kung gayon, magalit. Dahil sa walang pera. Magalit kayo? Magalit o masaya? Isipin niyo, ito kakaiba. Walang sweldo, walang pera, magalit, ito'y tama. Ako, mahirap, pero walang pera, magalit, tama. Pero bakit sa church lamang, sakripisyo, minsan tayo nagbabayad. Tayo nagbayad, nagsakripisyo, hindi tumanggap ng pera, pero bakit masaya? Sa mundo, walang ganitong sitwasyon. Hanapin po ninyo, nasaan po may ganitong sitwasyon? Ito'y tama. Tayo nagtrabaho, kung gayon tayo dapat tumanggap ng pera. Ito'y tama. Pero sa ating church, tayo nagsakripisyo. Walang pera, kundi tayo magbayad. Pero masaya. Paano? Ito nga eh. Ito'y hiwaga. Ito'y biyaya ng Diyos. Talaga. Subukin ninyo. May sa Cavite Church, maraming mga gawain sa Retreat Center, lalo na mga pagluluto, mga mothers group, mahirap. May panahon sa harap ng apoy, mas mainit, mahirap, mas maraming pawis. Pero tingnan ninyo ang kanilang mukha, sino? Makinig serious. Nagbubulong-bulong. Sino? Hindi ko nakita. Lahat mga tuwang-tuwa, lahat parang bulaklak. Bakit? Paano ito? Paano kaya? Sa ating iglesia, kumikilos ang Diyos. Ito isang ebidensya. Tayo mismo nagbabayad at nagtatrabaho. Walang sweldo, pero masaya. Paano? Ilang member? Ito tamat sa paglilingkod. Kung gayon, sa kanya, konting kasiyahan. Ilang brother sister, masikasik. Kung gayon, mas maraming kagalakan. Ito pa rin isang hiwaga. Ito'y biyaya ng Diyos. Try ninyo, tama o hindi. Ako, nagkakaroon ng maraming experience. Kaya, kapag may ganitong mga malaking event sa church, ako, nagsasakripisyo ng masigasik ng buong puso. Bakit? Alalaman ko, tatanggapin ko ang mas maraming biyaya ng Diyos. Dito puno na. Kaya masarap na tulog. Lahat okay. Maliwanag ang mga brother sister na nagsakripisyo ng buong puso. Talaga po. Ang ito'y kumikilos sa ating iglesia. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon. Maraming mga brother sister lumalakas sa tamang daan. Sa paningin ng sanibutan, kakaiba. Sila ay nagsasakripisyo. Pero walang pera. Paano? Magalak sila? Paano? Ito'y bunga natin. Last verse, isa pa po. Unang Pedro, chapter 3. Unang Pedro, chapter 3. Verse 9. Unang Pedro chapter 3 verse 9. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-aalipusta,
kundi ng pagpapala. Sapagkat ukol dito, kayo itinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Ito'y sanibutan. Kantihan ninyo ng masama ang masama. Ito'y tama po. Pero, Kristiyano, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Unang pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Kaya kapag kayo'y inalipusta, pagpalain ninyo sila. Sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag. Christian living. Upang, kung kayo, ano mangyayari? Kayo'y magmamana ng pagpapala. Saan po? Sa langit o sa mundo? Sa langit. Sa langit. Kaya, ang mga nananampalataya sa salita ng Diyos lamang may galak sa puso. Kaya, sa pamamagitan ng ating sakripisyo sa retreat, ilang mga kaluluwa ay maliligtas, ilang mga brothers sister, magagalak dahil sa aking sakripisyo. Kaya ako pa rin magalak. Oo, ito ay Christian living. Kaya, nalalaman ko na, tama-tama. Ang Diyos kumikilos sa ating iglesia. Tama. Ayon, ang salita ng Biblia, nangyayari sa ating iglesia. Kaya, kahit na may kahirapan sa aking buhay, okay na, walang problema. Kahit na may lamok, okay. Nakadenggi, okay. Kasakit, okay. Mamamatay, ay, mas masaya. Dahil magsisimula ng walang hanggang kaligayahan sa langit. Tapos na lahat ng kahirapan. Sana Cavite Church mamamana ng maraming pagpapala sa langit. Para dito, dapat nating malaman bakit kayo'y tinawag. Dapat malaman ninyo una. At tapos, sundin ninyo ang kalooban ni Jesus. Kahit na maraming kahirapan, hanggang katapusan, magtiis kayo, magpatuloy. Kung gayon, sa langit, titingnan ninyo ang maraming pagpapala sa langit. Sana tayong lahat maging mayaman sa langit. Sa spiritual. Okay, oras na. Manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Ngayon, sa oras na ito, inisin namin na kung bakit kami tinawag ng Diyos. Ano ang kalooban ni Hesus Kristo? Bakit namatay si Jesus para sa amin? Ito ay mahalagang kalooban ng Diyos na dapat kaming maging banal, walang dungis, walang kapintasan sa harap ng Diyos. Kami dapat gumawa ng mabuting gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit na maraming kahirapan sa mundong ito, pero kami palagi kasama ng Panginoon, kaya masaya kami. Ngayon, nalalaman namin na huling panahon, at ang sandali darating uli si Yesu Kristo, at ang lumulupa ang sitwasyon sa mundong ito. Maraming mga tao ay magiging matigas sa puso, ulo, at kapuotan ang salita ng buhay. Pero kami dapat mag-evangelize para mailigtas sila. Kaya palakasin ang aming pananampalataya. Sa pamamagitan namin, maluwalhati ang Diyos. Kapag haharap kami sa Diyos, nawa kagantihan kami ng maraming kantimpala at ang Diyos lamang maluwalhati. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Okay, thank you.